Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang babae sa TikTok video na yan ay kinilalang si Fitria Wolandrari o tawagin nating Bea, 23 years old. Si Bea ay nagmula sa Bogor City, West Java, Indonesia. Unika iha si Bea ng kanyang mga magulang. Nakapagtapos si Bea sa MCK Taruna Terbadu, isang vocational school sa Bogor City. Mabait, masayahin at masipag. Ganyan ilarawan si Bea ng kanyang mga kaibigan. Pero kung ang tatay ni Bea ang tatanungin, ang kanyang anak ay may pagkapilya. Sinabi din ng tatay ni Bea na si Lito na may pagkakataon daw na hindi sumusunod sa kanya si Bea. Taong 2020 nang nadiskubri ni Bea ang tungkol sa social media na TikTok. Nagkaroon ng interes si Bea sa pagpopost sa TikTok. Kaya matapos ang unang post ni Bea sa TikTok noong March 2022, halos araw-araw na itong nasundan. Sa TikTok account ni Bea, makikita ang araw-araw na pamumuhay ng dalaga kasama ang kanyang mga kaibigan. Mayroon ding video na sumasayaw si Bea o hindi naman kaya ay nagkukwento lamang sa kanyang mga followers. Si Bea ay mayroong ang higit 13,000 na mga followers sa kanyang TikTok account. Pagkatapos mag-aral, nagtrabaho si Bea sa Morogami Udon, isang Japanese restaurant. Pinupost din ni Bea sa kanyang TikTok ang mga kasamahan niya sa trabaho. Taong 2020 naman nang nakilala ni Bea ang lalaki na si Ramat Ragil o tawagin na lang nating Andre, 23 years old. Si Andre ay nagtatrabaho bilang helper sa isang tindahan malapit sa restaurant kung nasaan nagtatrabaho si Bea. Hindi tulad ni Bea, hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Andre. Si Andre ay maraming tattoo at may bisyo pa ng paninigarilyo. Nagkakilala sina Andre at Bea sa TikTok. Si Andre ay fan ni Bea at lagi niyang pinapanood ang mga video ng babae. Hanggang sa isang araw, nag-message nga si Andre kay Bea at pinansin naman siya ng babae. Hindi nagtagal, personal nagkita sina Andre at Bea. Naging magkaibigan sina Bea at Andre hanggang sila ay naging magkarelasyon. Ipinopost ni Bea sa kanyang TikTok account ang mga larawan nila ni Andre. Maayos naman ang relasyon ni na Andre at Bea noon pa man. Subalit matapos lumipat ng trabaho si Bea, nagsimula nang magkaroon ng alitan ang dalawa. June 2023 nang nagtrabaho si Bea sa isang karaoke bar bilang isang waitress. Hindi nagustuhan ni Andre na sa ganong klaseng lugar nagtatrabaho si Bea. Sa isip kasi ni Andre, baka nababastos si Bea sa kanyang trabaho. Hindi naman nagustuhan ni Bea ang pagiging overprotective ng kanyang boyfriend. Ipinaliwanag naman ni Bea kay Andre na mas malaki ang kanyang sahod sa karaoke bar at kailangan niya ng pera dahil may sakit ang kanyang nanay. At sa paglipas nga ng mga araw, mas madalas na ang pag-aaway ni na Andre at Bea dahil naging sobrang seloso na ni Andre. Pati nga ang mga katrabaho ni Bea ay pinagseselosa na din umano ni Andre. October 2023, sinorpresa ni Bea si Andre sa inuupahang kwarto ng lalaki. Gusto kasi ni Bea na magkaayos na silang dalawa. Ngunit laking gulat ni Bea nang makita sa mga gamit ni Andre ang ipinagbabawal na gamot. Sinabi naman ng lalaki na minsan niya lamang ginamit iyon at matapos ngang maipaliwanag ang lahat sa kanyang kasintahan, sinuyo niya uli si Bea. Naniwala naman si Bea at nagpatuloy ang kanilang relasyon. Ngunit ang hindi alam ni Bea, noon pa man ay may addiction na si Andre sa ipinagbabawal na gamot. October 29 ng gabi, pauwi na sana ang magkasintahan nang nakasalubong nila ang lalaking kababata ni Bea. Nag-usap sandali sina Bea at ang lalaki. Hindi natuwa si Andre sa ginawa ni Bea at bigla na lamang sinugod ni Andre ang lalaki. Pinaulanan ng suntok ni Andre ang kaibigan ni Bea hanggang sa naawat sila ng mga tao sa paligid. Agad na kinasuhan ng kababata ni Bea ang lalaki. Dahil nga sa kaso, agad na nakulong si Andre dahil sa kasong assault. Pag-uwi ni Bea, ikinuwento niya ang lahat na nangyari sa kanyang tatay na si Lito. Sinabi na din ni Bea ang mga naging problema ng relasyon nila ni Andre sa kanyang tatay. Pati din ang tungkol sa paggamit ni Andre ng ipinagbabawal na gamot ay sinabi niya sa kanyang ama. Inuha naman ni Lito ang anak ni si Bea na hiwalayan na ang lalaki. At dito na nga napagtanto ni Bea na tama ang kanyang tatay at nagdesisyon na hiwalayan si Andre. Sa loob naman ng kulungan, tila kinain na si Andre ng galit at selos. Marahil din ay naapektuhan na ang kanyang pag-iisip dahil sa ipinagbabawal na gamot. Kaya naman agad na bumuo ng plano si Andre na gantihan niya si Bea.
At habang nasa kulungan si Andre, madalas siyang puntahan ng tatay ni Bea na si Lito. Dinadalhan ni Lito si Andre ng pagkain at iba pang kailangan ng binata. Sa isip kasi ni Lito, naawa siya kay Andre dahil wala naman itong mga magulang. At makalipas ang ilang linggo, nakalaya na si Andre mula kulungan. Tinanggal na si Andre ng kanyang boss sa trabaho matapos niyang makalaya. Labis namang dinamdam ng lalaki ang mga pangyayari sa kanyang buhay. December 2 na nagkita sina Andre at Bea. Pinagbigyan naman kasi ni Bea ang kagustuhan ng kanyang boyfriend na sila ay magkita para din hiwalayan na ang lalaki. Ang hindi alam ni Bea, may masamang plano pala sa kanya si Andre. Umaga na nag-check-in sina Bea at Andre sa Red Doors Hotel. Sa kuha nga ng CCTV, makikita na dumating ang dalawa sa motel sakay ng isang motor. Pagdating nila sa loob ng kwarto, agad na sinabi ni Bea kay Andre na gusto na niyang makipaghiwalay sa lalaki. Dito na din nagalit ng sobra si Andre at sinabi na hindi siya papayag sa hiwalayan. Sinabi pa ni Andre kay Bea na malamang umano ay may iba ng karelasyon si Bea kaya gusto na nitong makipaghiwalay. Tatakas na sana si Bea subalit bigla siyang hinampas ni Andre ng isang matigas na bakal na kinuha niya mula sa tindahan na kanyang pinagtatrabahuhan. Agad na nawala ng malay si Bea at dito na nga siya pinagsamantalahan ng kanyang boyfriend. Makalipas ang isang oras ay nagising si Bea. Dito na muling nag-away ang dalawa at dito na rin na-realize ni Bea ang ginawang pananamantala sa kanya ng kanyang boyfriend. Sa sobrang galit naman ni Andre kay Bea, tinakpan niya ang mukha ng babae ng makapal na kumot. Sinubukang manlaban ni Bea subalit na naig ang lakas ni Andre. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan na ngang binawian ng buhay si Bea. Nang naggabi na, lumabas at nag-check out si Andre na tila walang nangyari. Dala-dala niya din ang labi ng kanyang girlfriend na si Bea. Sinabi na lamang ni Andre sa management ng hotel na lasing lamang si Bea kaya hindi na nito kayang maglakad. Dinala ni Andre ang labi ni Bea sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho. Ginamit ni Andre ang susi na hindi niya binalik sa kanyang boss. Tinago ni Andre ang labi ni Bea sa loob ng tindahan at sinara ito. Sa kabilang banda naman, nag-aalala na si Lito na hindi pa din nakakauwi ang anak niyang si Bea. Dumaan nga ang buong madaling araw ngunit hindi pa din umuwi ang babae. December 3 ng umaga, nagpunta si Lito sa karaoke bar na pinagtatrabahuhan ni Bea. Pero wala doon ang dalaga. Nang pauwi na si Lito, napansin niya ang mga tao sa labas ng tindahan. Ayon sa mga tao, may mabahong amoy mula sa loob ng tindahan. At maya-maya pa, dumating na nga ang mga pulis. Panasahan nilang binuksan ang tindahan at dito na nga nila nakita kung saan nagmumula ang mabahong amoy. Nang suriin ng mga pulis ang tindahan sa likod, natagpuan nila ang isang labi. Nang inilabas na nga ang labi, laking gulat ni Lito nang makita ito. Ang labi kasi ay ang anak niyang si Bea. Dahil sa nangyari, agad na nagsimula ang isang investigasyon. Sinabi ni Lito sa mga pulis na isa lamang ang tingin niyang may gawa ng krimen. Walang iba kundi ang boyfriend ni Bea na si Andre. Agad na hinanap ng mga pulis si Andre at natagpuan nila ang lalaki sa inuupahang kwarto nito. Inaresto ng mga pulis si Andre at dinala sa police station. Sa interogasyon kay Andre, inamin niyang siya ang pumatay kay Bea. Kaya naman kinasuhan si Andre ng murder at siya ay kinulong. Tila nadurog naman ang puso ni Lito nang nalaman ang buong katotohanan. Sinabi ni Lito na sobrang sakit sa kanya na pinatay ni Andre si Bea. Hindi daw makapaniwala si Lito na ganun pa ang iga matapos siyang magmalasakit sa binata nang nasa kulungan pa ito. Marami ang nag-comment sa TikTok account ni Bea ng kanilang pakikiramay nang nalaman nila ang sinapit ng dalaga. January 2024 ang unang trial ni Andre. Sa korte, ipinakita nga ng prosecution ang kumot na ginamit ng lalaki para patayin ang kanyang kasintahan. Ito nga ay nakuha ng mga pulis sa kwarto ng sospek. Sinabi ni Andre na kaya niya pinatay si Bea ay dahil sa sobrang selos at ayaw niyang hiwalayan siya ni Bea. At kalaunan, napatunayan si Andre na guilty sa pagpatay kay Bea. At dahil sa nagawa niyang krimen, hinatulan si Andre ng 30 years na pagkakakulong. Para naman sa ating pangalawang kwento, pag-usapan natin ang nakakalungkot na sinapit ng isa pang TikToker. Ang TikToker na ito ay kinilalang si Sheila Agita Putri o tawagin na lang nating Angie, 23 years old. Nagmula si Angie sa North Jakarta, Indonesia. Payak at simple lamang ang pinagmulang pamilya ni Angie. Nakatira lamang siya kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa maliit na kwarto.
Matapos mag-aral ng senior high school, hindi siya nagtuloy ng pag-aaral ng kolehiyo. Sinabihan kasi si Angie na kanyang nanay na si Nene na wala silang sapat na pera para makapag-aral pa siya ng kolehiyo. Pero bago iyon, aktibo si Angie sa mga aktibidad ng kanyang eskwelahan. Miyembro din si Angie ng isang dance group at flag racing team ng paaralan. At dahil sa kanyang sitwasyon, itinuon na lamang ni Angie ang kanyang atensyon sa ibang bagay. At natuklasan nga ni Angie ang tungkol sa TikTok. Nang nauso nga ang TikTok, agad na gumawa si Angie ng kanyang account at nag-post kaagad ng mga videos. Pero ngayon, ang kanyang account ay naka-private na. Sa pagdaan ng mga panahon, na-realize ni Angie ang hirap ng kanilang buhay. Kaya naman agad na naghanap ng trabaho si Angie. Naging tindera si Angie ng mga makeup sa isang tindahan. Pero dahil maliit lamang ang kinikita ni Angie, naghanap pa siya ng ibang pagkakakitaan. Taong 2022, inalok si Angie ng isa niyang kaibigan ng trabaho sa isang bar. Agad namang pumayag si Angie sa alok na trabaho. Sa umaga, siya ay tindera sa tindahan at sa gabi naman ay nagtatrabaho siya sa isang bar. Bukod sa pagiging waitress sa trabaho din ni Angie ang tumanggap ng mga kliyente. Pumayag naman si Angie kahit hindi maganda ang trabaho na ito dahil nakakatanggap siya ng dagdag na sahod. Umupa nga ng sariling kwarto si Angie na malapit sa bar nang sa gayon ay hindi na siya gumastos ng pamasahe. January 2022 nang nakilala ni Angie ang lalaki na si Supri Pilang o tawagin na lang nating Pablo, 31 years old. Si Pablo ay nagmula sa West Java, Indonesia at nagtatrabaho bilang isang delivery rider. Si Pablo ay may asawa at anak na nang naging isang kliyente siya ni Angie. Tulad ng iba niyang kliyente, maganda ang pakikisama ni Angie kay Pablo. Dahil din sa kanyang trabaho, ipinakikita ni Angie kay Pablo ang kanyang pagiging sweet at maalaga. Matapos nga ang pagkikita, madalas na magpunta si Pablo sa bar kung saan nagtatrabaho si Angie. Ilang beses naging kliyente ni Angie si Pablo. Tulad ng unang pagkikita, maganda ang pakikitungo ni Angie kay Pablo. Mula nga noon, madalas nang magkausap sa tawag at text ang dalawa. Isang beses pa nga nag-date sina Angie at Pablo. Kumain sila sa isang maliit na restaurant. At sa pagdaan pa nga ng mga araw at linggo, tila nahulog na ang loob ni Pablo kay Angie. Nagustuhan ni Pablo ang pagiging mabait ni Angie. Kaya naman isang araw, sinabi na ni Pablo sa kanyang asawa na kailangan na nilang maghiwalay. Pinaalis ni Pablo ang kanyang mag-ina sa kanilang bahay. Sa muling pagkikita ni na Angie at Pablo noong September 2022, inamin na ni Pablo sa dalaga ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Ngunit, sinabi ni Angie kay Pablo na wala siyang oras sa pakikipagrelasyon. Sinabi din ni Angie sa lalaki na karir ang kanyang prioridad. At sa huli, sinabi nga ni Angie sa lalaki na trabaho lamang ang namamagitan sa kanilang dalawa. Labis na nasaktan si Pablo sa mga narinig mula kay Angie. Hindi matanggap ni Pablo na hindi sinuklian ni Angie ang pagmamahal na kanyang nararamdaman. Ang pinakamasakit pa, hiniwalayan at pinaalis pa ni Pablo ang kanyang mag-ina para lamang kay Angie. At wala ngang nagawa si Pablo kundi tanggapin ang katotohanan na hindi siya gusto ni Angie. Samantala, kahit busy sa kanyang trabaho, ipinagpatuloy na lang ni Angie ang pagpo-post sa kanyang TikTok account. Hanggang sa umabot na nga sa 85,000 ang mga followers ni Angie. October 2022 nang muling nagpunta ng bar si Pablo. Nakita niya na may ibang kausap na lalaki si Angie. At dahil sa kanyang nakita, nag-init ang ulo ni Pablo at nabulag ang galit para kay Angie. Kaya naman nag-isip ng masamang plano si Pablo laban kay Angie para siya ay makaganti. Nang araw din na iyon, kinontak ni Pablo si Angie para sa kanyang serbisyo. Pumayag naman si Angie sa kadahilan ng kailangan niya ng pera dahil may sakit ang kanyang nakababatang kapatid. Makikita nga sa CCTV ang pagpasok ni Angie sa inuupahan niyang kwarto. Pagkatapos ay agad namang sumunod si Pablo sa kanya. Ngunit iyon na pala ang huling pagkakataon na makikitang buhay si Angie. Sa loob ng kwarto, muling sinuyo ni Pablo si Angie para magkaroon sila ng relasyon. Tulad ng una, tinanggihan ni Angie ang pagmamahal ni Pablo. Ilang beses pa nga pinilit ni Pablo si Angie tungkol sa kanyang pag-ibig. Pero nag-away lamang ang dalawa hanggang sa nasaktan na ni Pablo si Angie. At dahil sa kanyang galit, sinakal ni Pablo si Angie. At makalipas lamang ang ilang minuto, tuluyan nang nabawian ng buhay si Angie.
Agad na tumakas si Pablo at iniwan ang labi ni Angie sa kanyang kwarto. October 23, 2022, nagtaka ang mga kaibigan ni Angie dahil hindi ito pumasok sa kanyang trabaho. Tinawagan nila ang babae pero hindi ito sumasagot sa kanilang tawag. Chinek ng mga kaibigan ni Angie ang TikTok account ni Angie ngunit walang bagong post ang dalaga. Nagtaka ang mga kasamahan ni Angie dahil alam nilang tuwing umaga ay nagpo-post si Angie ng mga video. Bandang alas 10 ng umaga, pinuntahan ng mga kaibigan ni Angie ang kwarto ng babae. Ito na nga tumambad sa kanila ang masamang nangyari kay Angie. Agad na tumawag ng mga pulis ang mga kaibigan ni Angie. At nagsimula agad ng investigasyon ang mga pulis at lumabas nga sa autopsy na pananakal ang naging sanhi ng pagkamatay ni Angie. Natanggap naman ng nanay ni Angie na si Nene ang masamang balita. Labis siyang nalungkot sa sinapit ng kanyang anak lalo na at napakabata pa nito. Hustisya nga ang kanyang sigaw para sa kanyang anak. Sa investigasyon, nakita ng mga pulis sa CCTV ang lalaki na pumasok sa kwarto ni Angie. Para sa mga pulis, ang lalaki na iyon ang suspect sa pagkamatay ni Angie. Sa pagtatanong-tanong ng mga pulis sa bar na pinagtatrabahuan ni Angie, nalaman nilang parokyano ng bar ang lalaki sa kuha ng CCTV. At ito nga ay walang iba kundi si Pablo. Hinanap ng mga pulis si Pablo at agad siyang inaresto. Sa police station, inamin ni Pablo na siya nga ang pumatay kay Angie. Sinabi ni Pablo na nagawa niya ang krimen dahil pinirahan lamang umano siya ni Angie. Pero kalaunan kinasuhan si Pablo ng murder at siya ay ikinulong. At ng December 2023 nang naganap ka ang unang trial ni Pablo. Ipinakita ng prosecution sa korte ang DNA test na nagsasabing ang DNA ni Pablo ay nasa katawan ni Angie nang siya ay namatay. Agad ding napatunayang guilty si Pablo sa pagpatay kay Angie. At hinatulan nga si Pablo ng 28 years na pagkakakulong dahil sa kanyang pagpatay kay Angie. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!